God, ang ginahanggang tanan sa pagtindog, alang sa tuwang pagmampo ang pagkara. Lord, we thank you, Father God, for this wonderful day, Father God. We thank you, God, for another day, Lord God, lahat na ka ng Lord God, privilege, Father God, to worship you, Lord God, to praise you, Lord God, in spirit and in truth, Father God. Lord, this morning, we welcome you, Holy Spirit, in this place. Lord, ikaw po Diyos, mag-ihok sa matag-usap, Father God. Lord, ikaw ginong mag-ihok, Lord God, sa matag-usap, Father God. Lord, Lord God, as we praise you, Lord God, sa mga pagkanta, Lord God, sa mga pagkakasipon, Father God, sa pagkain, Lord God, Lord God, deliver, Lord God, sa mga katauhan po Diyos. We pray, Ginoo, ikaw magkakay na sila, Ginoo, na nasa mga kadalanan, Lord God, padulong, Lord God, sa sumulay na kapuan. Lord, for kami magasugod sa mga bahon, cleanse our heart, Father God, sanctify, Lord God, our heart, Father Ginoo, nga kami mag-atubang na alay mo, Lord God, na puri, Father God. Lord, we pray, Father God, that you will cleanse us, Lord God, from all our unrighteousness, Father God, so that we can draw near into your presence today, Father God. Lord, this morning, Ginoo, among ginabalik lahat kami mo, Lord God, tumukod himaya, lahat sa imong trono, o kinitanan ng mga pasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magaling ko ng tanan.
Kanunay ka na ko, ang iyong kalayo, nagbilaan ako. Ang iyong kaayo, kanunay ka na ko, ang iyong kalayo, nagbilaan ako. Ang iyong kaayo, kanunay ka na ko. Ang iyong kalayo, nagbilaan ako. Ang iyong kaayo, kanunay ka na ko. Ang iyong ikaw wala, takot ka mamaya, tulog ka tayo mga Diyos wala. Ikaw wala, takot ka mamaya, tulog ka tayo mga Diyos wala. Ikaw wala, takot ka mamaya, tulog ka tayo mga Diyos wala. Ikaw wala, takot ka mamaya, tulog ka tayo mga Ikaw ang kaluwasan, ikaw ang kaayuhan, ang pag-ibig, ang matayong nangipon ko sa pagsugit sa ngalan mo. Sinugtang katapusan, Diyos sa kahapuran, di panalipon, puno sa gahon, hari sa talumpay. Yang hangaran ngalan mo,
morning, Father, oh God, as we bow down into your presence, Lord God, we declare, Father, oh God, that you are the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, this morning, we thank you, Father, oh God, for this life, ginugin mong ihatag ka na mo. Lord, wala ni karon, Lord God, hindi niya maanila, Father, oh God, kundi tungod niya kanino, Father, oh God. Everything we have now, Father, oh God, tungod ka na kanino, Lord God. We owe you everything, Lord God. Lord, we cannot compensate everything, Lord God. Every good thing, Ginoo, kayo mong ihatag ka na, Lord God. The word things is not enough, Lord God. Even our life, Lord God, is not enough, Lord God, to compensate everything, Lord God. But Lord, this morning, allow us, Lord God, to thank you. Allow us, Father, oh God, to raise our voice, Lord God, in thanksgiving, Father, oh God. Allow us, Father, oh God, na kung Lord God, sa among upas, sa among pagkain, Ginoo, among mapakita, Lord, kung usa ka na maayos sa among kinabuhi. Lord, thank you, Lord God. We are so grateful. We are blessed, Lord God. Kaya mo kami ipilit, Lord God. Kaya mo kami kitawag, Lord God. And Lord, this morning, Lord God, move, Father, oh God, sa mata ko sa Lord God. Allow, Lord, the Spirit, Lord God, na magalihok sa mata ko sa akin, Lord God. And Lord, fill this place with your presence, Father, oh God. We call your name, Jesus. And Lord, we pray, Lord God, tangkala ang tanan ng mga hindrances, tanan ng mga barriers today, Lord God, na kami makatuod niya sa mga presensya. And Lord, this morning, Father, oh God, anoint us, Lord God, with your word, with your presence. O pilita na, Lord God, ng pagdaig, pilita na, Father, oh God, ng mga pag-ampo, Lord God, amo ginabalik niya kanimo, Father, oh God, for you alone deserve the glory, Lord God. You alone deserve the praise, Father, oh God. Kung hindi tanan na mo ginabalik niya kanimo, dumugog himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Magalis ko ng tanan. Welcome to All Nations Full Gospel Church. We're glad you could join us today. We know God has a plan and purpose for your life right here as you join our worship experience. We are a spiritual family where everyone is loved and accepted. It is our passion to train and raise leaders for the body of Christ to help them discover their God-given talents and abilities. We are a house of prayer for all nations of the earth, and together we believe that the good news of Jesus Christ must be shared all over the world. We invite you to partner with us, and on behalf of our global church family, we welcome you to All Nations Full Gospel Church. Na-bless mo ang tanan? Okay. Na-bless mo ang tanan? Dili kayo ang madunggan. Na-bless mo dito ang tanan? Okay. So, for our announcement, regular services every Wednesday is our midweek service will start at 6:30 in the evening. Every Friday is our corporate prayer meeting will start at 6:30 in the morning. In the evening, Sunday morning service will start at 9 a.m. Sunday evening service through online. We will connect to our headquarters in YouTube. Just type anfgc.org. 10 p.m. is our time. For another announcement, on March 29 will be our Palm Sunday. And April 5, our Easter Sunday, and it's also our denominational service. On April 6, our leaders. On April 5, our Easter Sunday, and it's also our denominational service. On April 6, our leadership training through online. April 18 is our family day. Sa mga interested to be water baptized, please cooperate with Reverend Cynthia Bersales. On April 26, it's our Alida Day. And on May 17 is our church 9th anniversary. Important event na sa buong May na. And today, let us prepare ourselves to receive the Word of God to be given us by Sister Chantal Grace Cabral.
Thank you. Praise God. Kung maayo buntag once again sa mga kanusa. And glory to God, no, sa mga naakaroon dito, even sa mga kaisunan no, nga nag-tune in online. So, good morning sa inyo ha, Dela Davita. I believe na naako sa mga nagkalain-lain na lugar today. So, amen. No, bago ko maghahatag no, sa actual scripture today, I want to thank Reverend Cynthia, which is now in Canada. No, nag-attend si Nanay karon sa Leaders Retreat, no, dito sa Tuang Main Branch. So, glory to God for her safety nung arrival dito sa Canada. O nagpasalamat ako sa gayon nung iyang paggamit sa Tuang mag-share sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Amen? And again, are we ready? Amen. Amen. Naka-breakfast na bantanan? Amen. Amen. No, praise God. No, kay karon, it's time to eat our spiritual food. No, so this morning ako ginahangyo tanan to please all stand and let us open our Bible in the book of Romans chapter 8 verse 1 to 8. Romans chapter 8 verse 1 to 8 atong pagkakasahod sa hilom lamang. Verse 1, so now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. 2, and because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. 3. The law of Moses was unable to save us because of the wickedness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have, and in that body, God declared an end to sin control over us by giving His Son as a sacrifice for our sin. Verse 4, He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us, who no longer follow our sinful nature but instead follow the Spirit. Verse 5, those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. 6. So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. 7. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws, and it will never will. 8. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Amen. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you once again, O God, for this wonderful day, Lord God. We thank you, Lord God, for your word. Ginoo, may mong ihatag ka na mo, Lord God, through me. We pray, Father, O God, that this word, Lord God, will be a kalagaling powerful word, Lord God, that it will put, Lord God, sa among mind, Lord God, into remembrance, Ginoo, nga di kini mahimong kawang, Lord God, but Lord, kini nga mga pulong, kanunay nga magpahilugdong ka na mo, Ginoo, sa among identity, diha ka ni mo, Lord God. Lord, even, Lord God, ako din na-surrender, Ginoo, akong kagalingon, diha ka ni mo, Lord God. Use my mouth as your mouthpiece, Father God, to deliver your word, Father God. Give me anointing, Lord God, heavenly knowledge and wisdom, Lord God, as I can lead the congregation, Lord God, as I impart, Father God, your word, Ginoo, sa imong mga anak, O Diyos, o kulitanan, Father God, among ginabalik, diya kanimo, dungo o himaya, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Magalikod ang tanan. So our title for today's preaching is about end of condemnation. Now, this is one of our topic actually sa amuang post-retreat lesson, no? The end of condemnation. Now, why is it important nga may baluan nato usa man ni condemnation? No, so today, no, na ako'y gihatag na to, atong topic is the end of condemnation, but under ana is na gihatag nga two main points. Number 1 is freedom from condemnation, and number 2, walking in the power of the Holy Spirit. No, amen? So, sa ato karon is we speak about the condemnation and the Holy Spirit. So, before ka na, after na sa condemnation, karon nga nasa to karon kita nga mga nakadawat o kanana dira kang Kristo. Of course, sure ta nga na jud tayo salvation. No, so right now we will speak first about salvation. No? Are we sure or klaro na ba sa tuwa or sigurado jud ba ta sa ato ang kagalingon that we are saved? Amen. Of course, no? Kay wala ka mo diri karon kung nagduha-duha mo sa inyong salvation.
No, wala ko dito tarot ko nagduha-duha pa mo sa inyong kaluwasan. No, amen? Because the purpose why we go to church every Sunday, para mas mutubo ang atuang faith diha sa Ginoo. And of course, naana jud sa atuang ang kaluwasan. Dapat masabtan nato nung usa man ang salvation nga anaa sa tuwa this morning. Especially kita nga gina-claim nato no nga anak ta sa Ginoo. So when we speak about that we are saved, naay upat ka buta nga kanaganing manifestation na ma-claim nato na saved ta. No, number one is our faith diha in Christ. No, how to know that a believer is already saved? Or how to know kung isa ka believer is may kunya nga saved na ko? O mag-manifest sa iya nga naadjud ang kaluwasan sa iyahang kinabuhi. Because sometimes, when we say ang salvation ng good usahay is para ma-take for granted siya sa iba ng mga Christian believer. We claim that we are saved, no, we claim na nagawat ang kanaganing naana sa ko ang kaluwasan. Pero luyuan ng kaluwasan is wala nakita sa ilaha kung usa yun ang tinuod ng kaluwasan. Because it is easy to say that I am saved. No, it is easy to say na I am kanaganang luwas na ko. Pero wala na ko ikinabuhi ka ng kaluwasan. No, amen? So number one, no factor that we have to know that we are saved is faith in Christ. Kailangan dun ang pagtugiha sa Kristo. Nga maingon na ito nga, luwas na ta. No, trusting that God died for your sins and was resurrected. No, diha sa may Romans 10:9, dingon, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, believe in your heart that God raised Him from the dead, and you will be saved. No, so it is part sa ato salvation ng atong faith, and that faith requires that we have to believe that God died for our sins. No, isa na siya sa timailhan, o isa na siya sa kanaganing murag nagpatutuo na ikaw is na ang faith mo diha kang Kristo. And then the repentance. No, that is the one kanaganing requirement, or isa siya sa kanaganing mga puntos, no, nga may ko nato nga we are saved is na ginusulta. No, dili man ta makadawat og salvation, dili man ta maluwas kung wala nato i-confess nga mismo kita nakasala ta. Amen? No, a change of mind and direction away from sin towards God. No, when you say we confess our sin, no, diha sa tubangan sa Ginoo, ibig sabihin ano pasabot ana imuhan nang gisalikway. No, ang tanan nimo nga mga binuhat nga di maayo diha sa atubangan sa Ginoo. No, of course we confess our sin dili diha sa Ginoo. Ay di sa Ginoo, dili sa mga tao, no, basit na inyo diri nga Chantel mag-confess ka kung sala diha kanimo, no. Dili man ko makaluwas kanimo. No, kasi dahil mo dool balik kay Reverend Cynthia kanay magginunsul ko sa imo na di kay nakabuhat ko sala. No, only God alone. No, ang makahidlok anak atuang mga sala. Unang it is a requirement, or it is kanaganing important na naadud ang repentance. Because diha sa repentance naadud ang forgiveness sa ato ang mga sala. Gingon diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. So church, no, dili nato kanaganing pasagdan, or dili nato kanaganing bulatoy ba nga moabot og pila ka years, months, weeks, or days jud nga bago pa mo confess diha sa Ginoo. Remember, wala pa ka nag-confess diha sa Ginoo, kabalo siya sa imong mga binuhatan. But first, we have to draw closer diha siya. Kailangan nato jud mo approach diha sa Ginoo. Dili pwede nga sila bulato na ko masira ko duol sa kuwabi kay inig mo duol sila sa kuwabi ana na ko isulti. No, ako mga sala. No. So you have to step up first. So you have to confess. Kung sa manang imong mga binuhatan ni dili maayo, you have to reveal it diha sa Ginoo so that naadud ang kanaganing forgiveness sa sala. And then lastly is new life, a transformation in heart resulting in design to obey God. No, so hindi na akong ihatag na purpose church is mo ni siya ang mga things na may baluan nato nga save na ta. So right now is nagadwad ba save ba ko? Save ba ko? No, kini siya is kanang upat lang siya kumbaga nga key points that will help us to realize, will help us na kanagaling
ma-assess na to atong self. In what areas atong life na nagaduha-duha ta, kung luwas ba ta. No, because sometimes, no, kini ironic kayo siya sa isa ka Christian believer, no, kaya always dito siya ginatudlok sa tuha. That if you are a Christian believer, dapat pilito kang mahadlok mamatay. No, because para sa tuha, ang kamatayon is victory. So because para sa to ang kamatayon is may naginingon na human na nato ang mga dapat nato buhat ato. So it means that is the right time na mubalik ta samahan. No, but then nga nung naiuban dito nga mahadlok, no, when we speak about death, it's because sometimes, no, nga, ingon na to nga, naabot ka ng doubt to nga, kung mamatay ko ka na matulog ka sa langit, even ikaw mismo sa sarili mo. No, natin mga times na nga naay mga doubt moments, mga especially no, pag kabalo ka, nga nakay mga nawala na confess diha, no, mga sala or mga binuhat na dili maayo diha sa Ginoo. Naadjud ang kanang guilt. No, naadjud ang kanang nagapuan sa imo nga nagapundik sa imo nga murag dili pa man to sure. But right now, the word of God is telling us, no, if we have faith in Christ, if we declare and we accept God as our personal God and Savior, if we repent, o mag-manifest sa ato ang Holy Spirit, and we are now living in a new life, then we are sure that we are saved. No, so kung wala pa na siya nga mga factors sa ato then we have to strive. No, maningkamot ta nga, ma-attain na or ma-achieve na ito kung sa ato ang mga gipabuhat sa Ginoo sa ato. So dahil pag-abot umaga sa race is, mayon na Ginoo sa ato, well done. No, faithful nga alagad sa Ginoo. Amen? So those are the factors of knowing that we have been saved. No, so balik sa ato ang topic. Kung iagihan na ko ang salvation before the condemnation, because I want you to kanaganing be sure sa inyong life before we speak about condemnation. I want you to realize or ma-assess na to ato ang self na luwas gid ako. Kung halimbawa kuwaon ko sa Ginoo today, am I sure that 100% is diha ko sa gingharian sa Ginoo? Because if not, no, church, this is the right time or adlaw no mag-start na ta. Because today is not too late, no? Tomorrow is late. Kaya kung dili man nato sure kung ano sa tapaw sa Ginoo. So we have to start it now. No, ang kanaganing nato ang transformation. No, because all we have to do is mangayo taong pasaylo diha sa Ginoo. So question, if we sure that we are saved, unsa nagahinder sa tuwa to grow spiritually? Because if you confess or if you claim that you are a follower, a believer of Christ, dapat naadun ang pag-grow sa imong spiritual life. Of course, makita sa imo that you are growing spiritually. Because it means, pag i-claim nato nga naana sa tuwang salvation, sama sa kong ingon ganina, naa ang presensya sa Holy Spirit sa tuwa, na nagagay sa tuwa. So question is, kung wala ka nga nag-grow, what hinders us to grow spiritually? No? And the answer of that question is the condemnation. The reason why we are not growing spiritually is because of condemnation. And in the Bible, the meaning of condemnation is the legal, divine verdict of guilty, passed upon humanity due to sin, resulting in separation from God, spiritual death, and punishment. So it means, ang kining condemnation, o naami sa tuwa, muli siya ang nagahinder sa tuwa, nga mo pubuta, mo grow ta spiritually. Muli ang nagapugong sa tuwa, nga nung murag, Lord, isa po sana ko bangko, Lord, isa po sana ko devotion, nga nung naagya po ang kanang, mapirya po na ko ang dry spiritually. Why is it, Lord, nag-isag every Sunday, nag-attend o Bible study, why is it that I am not growing spiritually? Because dili na tumabantayan that the presence of condemnation is na ang kasatuan. No, sa atuwa na, pag-aakay na ng buklat ko later, no, ato lang i-discover. Amen? So I want you to picture out sa isa katanong. No, for sure lang, kita mo din mo halaman, isang arat, asa din sa simbahan na may tanong si Reverend Cynthia. Nung kintahin na yung isa katanong, anya ang kanang katanong is, months na wala bunyagan. Kung saan may tabo sa isa ka plant na wala bunyagan. Of course,
madry ang leaves, no? Malaya, malanta, may mo siyang brown. Ngay uban nga tanong nga dili siya may mo brown joy literally pero murag ka na mapaypay ang iyahang dahon. So bisag usanin mo na siya og spray, bisag trapuhanin mo na siya kanang dahon og pasinaw para murag ang iyahang aura is shining. Dili gyapon na siya mahimo nga kana gani murag glowing or kana gani mahimo mubarog o maayo is because luya gyud siya. The reason why nga naman ang ugat wala na ka sa men kulang og water. No, because the isa sa mga purpose nga ang tanong na inindot nga kanang bunga or ang plants na inindot nga pagtubo is tungod the good supply of water dito sa root. So, ibig sabihin, in our life, the reason why sometimes lupay-pay ta, the reason why sometimes murag luyat ta, is because naay ugat anang ato ang kalupay-pay. Naay ugat nga no we are not growing. There is a root nga no wala talaga tubo. Amen? Condemnation is the deepest root of all. Ang condemnation, church, isa sa mga ugat nga no dili ta mo grow, nga no dili ta mo tubo. No, usa man ang common problem karon sa matagusa, dili lang sa society. Bisan sa lain nasod, isa ni siya sa common nga problem nga ginatubang no sa mga bikan gani sa karon gani ang mga high school, elementary, makaduhog na kuha ni sila, kamurag-kurek mo ingon na stress ko sa studies. Pero elementary pa na siya, grade 2 pa lang. Na-stress na ako mama sa assignment. Imagine, grade 2, makaingon na siya, stress na siya. So it means, that kid understand kung unsa ng stress. No? Karon sa ato sa mga, especially sa mga mother, nor sa kanang bisan-bisan individual makarelate na ng stress. But church, the Word of God wants us to kanang understand unsa ang ugat aning stress. Because you will not get stressed without any reason. Mas-stress yun ta kay na ay rason. Unsa man na, the stress or the root of stress is the fear. Ang kahadlok. Ang ugat yun sa stress is ang fear or ang kahadlok. All stress is caused by fear. Fear of falling. Fear of failing. Fear of not having enough. Mas stress tayo because mahadlok ta na ma-fail ta sa atong ang negosyo. Mas stress ta because mahadlok ta no nga ma-fail ta sa atong mga relationships. Mas stress ta kay mahadlok ta sa kawadpon. No, ang gingon ganina, fear of not having enough. No mahadlok ba ta nga wala tayo kwarta? No, that's normal. Of course, saan na itong magamit sa ato saan na itong pag-sustain. No, muna, number 1 na ginatubang na ito karoon. No, ganang labi na sa mga nanay, especially sa mga single mom. No, aside yan, no, muna may lahano sa itong part-init, tapos na siya kulog, wala po na siya kwarta. Kapag yun, din may lahano sa na, yaw-yaw na po na siya kay, wala po na siya kwarta. Or sa mga students, no, nagpagod na po na siya kay, ang iyang allowance, gihurot na niya, wala siya panggamit. No, have you observed if a person is stressed pag manifest sa iyaha? Pag ang tao is kanagaling naglagot or tininaan ang kanang presensya sa stress sa iya, pag manifest sa iyang physical na aura. That's because naa ang kahadlok sa iyahang kinabuhi. Fear of having nothing, fear of losing something. And that is our word today nga gusto sa Ginoo nga matanggal sa ato at church today. Because when there is fear, there is going to be stress. Kung naa ang kahadlok, ma-stress na jud ka. Kaya nga naman, ang ugat ba sa stress sama sa kung gingon ang kahadlok. Mahadlok ka, nga mawad-an, mahadlok ka, nga hindi mo ma-attain ang imong goals, mahadlok ka sa future, sa may tabo sa future, karon pa lang gani. Kumbaga, kung high school ka, mahadlok na kung say may tabo sa college, kaya pa man kay years from now. Yun na una na nimo, so na-stress na ka, ibig sabihin, gana kang stress mo life, pila kay years na nimo isipon. No, so daghan kayong tagkahadlok na ang naging resulta is na-stress ka. Especially if you want something na dili nato makabot. No, if we desire something na murag lisod kaayo siya i-attain, ma-stress ta, kay mahadlok ta nga dili nato na siya ma-reach yung goal. No? So, and when there is stress,
there will be the manifestation of curse. No, tunglo. Atong isgutan po ang tunglo. Asa nagsugod ning tunglo? When does curse and condemnation begin? Because in curse and condemnation, mag-isuon ni sila. So when does curse and condemnation begin? Isa na kaila dili sa first creation sa Ginoo. Isa. Si? Wala ba siya mag-adan? Of course, ang first naghihimo sa ni Lord na tao is si Adam and Eve. No, the condemnation started began during the time of Adam. No, sa panahon nila Adam. Kaya sila ang unang magibuhat sa Ginoo nga tao. So condemnation entered in the Bible as a consequence of sin, beginning with Adam's disobedience. So tungod sa sala nga gibuhat ni Adam, dito nagsugod ang separation sa presensya sa Ginoo o sa tao. Ngano man nakapulis si Adam o sa lahat tumatay because of his disobedience sa Ginoo. So dito na-start church ang tunglo. Dito na-start ang condemnation. Kung una-unaon, ang life ni Adam is kanaganing dito na blessed kay siya. Because ang mga tao, gihimo siya sa Ginoo kapilang adlaw gani. Ika-6 days. So, ibig sabihin, sa pagbuhat sa Ginoo kay Adam and Eve, naan na ang mga binuhat niya. The land, the sky, ang mga creation sa land, sa dagat. So, ibig sabihin, everything is perfect. Everything is put into its proper places. Kulang na lang si Adam and Eve. And here, gihimo sa Ginoo si Adam and Eve. So, ibig sabihin, everything is provided na diha sa ilaha. No, naan na sa ilaha. All they have to do is to dominate or to subdue atong gihimo sa Ginoo. Pero, naiisa jud kabutang. Nung nga nagsurang-surang sa kinabuhi ni Adam and Eve. Nato isa kabutang, na kanang ginattempt jud sila ba? No, na nagamit jud siya og kanang mistaken identity. No, nga naghinder sa ilahang blessing. No, kung sa manin, ang katong serpent. No, so let's read diha sa my Genesis chapter 3, verse 4 to 5. Genesis chapter 3, verse 4 to 5. Ako basa sa verse 4. You will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So Adam and Eve, ituo sila dito sa devil, they eat the fruit, and the curse began. No, so dito nagsugod ang tunglo sa panahon ni Adam and Eve. No, there is the specific verse in the Bible, no, or detail na nagsugod ang curse or the condemnation. In Genesis chapter 3, 14 to 15, dingon dira sa 14 to 15, God curses the serpent, stating it will crawl on its belly and eat dust all the days of its life. It also establishes the enmity between the serpent and the woman and their respective offspring. So dito nagsugod sa Genesis chapter 3, no, 15, nag-curse na Ginoo ang serpent. And then, God also punished the woman. In Genesis 3:16, God declares that He will greatly multiply her pain, childbearing, and that her desire will be for her husband who will rule over her. So dito po, nagsugod po ang kalisod sa babae. Kung dito nagsugod ang pag-curse, no, sa babae. And then sa 17 to 19, we will speak about the man because Adam listened to his wives and ate from the forbidden tree. God cursed the ground, leading to painful toil of thorns and thistles, and eventually physical death. So, no, kung mabasa na ito in 3 verses din nga nagpamatuod that God condemned or nag-curse sila sa serpent, nag-curse ang ilo sa serpent kay Adam and Eve. No, di na po nakita na itong kinijud po si Eve, no, kaya siya man po na nag-deceive po dahil kay Adam nga kaunang kubing.
No, kay syempre, kini po si Adan po, si Palangga, maniya po si Eve. So, yan po, gikaol. So, duha na ito sila. Nung naong time na-remember ako, topic na mo niya sa katong RMIT ba? Kato isa ka classmate na mo siya nga, Rev, kung wala ka pong na to si Adam no, kay Eve, okay yung taang na kinabuhi ni Adam, no? Si Eve lang taang isumpa. No? But, sa sinay tabo dito is, naadun ang disobedience. No? Nilang duha diha sa Ginoo. So, ang epekto sa ilang disobedience, church, is the separation between God and humanity. Munang naa ang condemnation. Munang naa ang tunglo. No, ngagikan diha kay Adam and Eve. No, and because sin and condemnation is present, God gave the law so that we know we're sinners and we will see our need for Savior. Tungkol sa disobedience ni Adam and Eve, God made a law. No, and that law is katong sa time ni Moses, katong Mosaic law. Para ma-aware ang mga tao. That law is kanaganing gibuhat sa Ginoo. Para ang mga tao maging aware sila sa ilahang mga sala maging gibuhat. Para maging guide sila kung sa mga tama o bili. Para ma-reveal sa ilahang ang unfaithfulness ng ilang gibuhat o mga sala diha sa atubangan sa Ginoo. So that's why ang law is gibuhat sa Ginoo. No, remember church, he is Satan from the very beginning. No, he is the master of deception. Amen? Satan is the master of deception. Remember, si Satan is still nag-tempt gihapon sa tuwa until now. Unang remind ta kanunay na do not be deceived sa mga binuhat sa Yawa. Kaya because si Adam and Eve galis sa unang panahon nga perfect na untang ilang kinabuhi, na-deceive pa yun sila sa kaaway. Because gagamitan sila ni Satan o kanalang deceptive word nga ini kauno ni muni. No? Mamimo jud kang kaalam, no? Nga mas mulabaw pa kadiha sa Ginoo. No, remember, nabihag si Adam and Eve tungod ato matamis kaayo nga statement ni Satan. No, statement ni asa David. Now, do you know, in Hebrews, word of Satan is accuser or prosecutor. Are you familiar ani prosecutor when in terms of kanang court law? Ang kani prosecutor, mo ni siya ang kanaganing naga-condemn. No, mo ni siya ang kanang bring up kung usang imuhang mga sala. Mura mo ni siya ang nagapatuto sa na ikaw guilty ka. Wala pa ni mo gi-prove galing, wala pa ka naghato o nag-defense sa imong kagalingon. Kini si prosecutor na ginoo na dili. No, you are charged guilty. No, he will not kanang ganing bring up all your kanagaling good deeds. But ang yan i-bring up ang tanan nga mga dili imo maayo nga binuhatan. And that is also Satan. Satan will bring up all your bad deeds or bad action or bad behavior. Mga sala nimo sa unang panahon pa. Muna ang siya ang bring up ni Satan. Tanan nga mga wrongdoings nimo. Muna ang ginahapak, ginasagpak ni Satan sa atoa. Para mabati gyapon nato nga na-condemn ta. Para karong panahon ma-feel gyapon nato yung guilt sa ato ang kasing-kasing. Until now, Satan is trying to condemn us. Satan is trying to feeling us guilty sa mga sala nga gibuhat nato 1,000 years ago. Ay, hindi pa nga talaga 2,000 years ago. Noong una siya, kanunay ginasagpa ni Satan sa tuwa. Because if the condemnation is present sa ato ang life, we cannot able to grow spiritually. Kaya naa pa man gihapon ang guilt no, sa ato ang kinabuhi. But the good news is, kung sa man ang good news, the good news is that God disarmed the devil at the cross. The good news is, God took His only weapon, which is the law, and He nailed it to the cross. Giputol na sa Ginoo tanan nga mga hindrances, giputol sa Ginoo tanan no nga mga binuhatan sa Yawa, giputol sa Ginoo ang tanan no ang even the law. No, even the law He nailed it on the cross, kasabay sa iyang pagpakop diha sa cross. No, dili ba nato mabati, no dili ba nato amen ay kana mabati nato that we are grateful nga dili man nato dapat ay dili man dapat na siya kailangan buhaton sa Ginoo. But because nakita ni Lord nga, ang kining law nga akong gihatag sa inyo ha, murag dili man yung makatabang. No nga, kanang may paluan ninyo, dili man yung makatabang sa inyong kinabuhi nga,
Even na ang lo nga magahatag kaninyo o kana ganing inyuha palasundon na tama o mali. But still, we commit sin. So, mo lang gibuhat sa Ginoo no dira sa Romans 6:14 dingon niya, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Praise God. Because now we will not live under the law but under grace. Kaya kung karong panahon church, kung atong ginasunod gyapon is under the law, dili jud ta qualified nga matawag ng anak sa Ginoo. We are not qualified to claim nga anak or follower ta sa Ginoo. But glory to God that by grace we have been saved. Nga naay nagbayad sa tuwang sala. No, God has triumphant over the devil and all his demonic principalities and powers. No, that is why dili kumbaga sa ato ang victory na life. Dapat no, often the church telling us na kumbaga we are fighting for victory. Ana ang isa ka pastor na dili tama di ay nga kanang phrase nga tong i-claim mga we are not fighting for victory, but ang tama is we are fighting from victory. Because naan naman ang victory sa tuwa. No, we are not able, we are not still fighting for victory. Because conquered naman nato ang kaaway. So dapat we are we are fighting from victory. No, kay na-conquered na nato ang enemy through Christ Jesus. Amen? The victory is already ours. The victory is already yours. Naana diha kanimo church, you have to understand that you are now victorious. No, through the finished work of Christ at the cross. So, hapit naman ta mag-celebrate sa ato ang kanaganing the Holy Week, no? Na-remember na ko isa ka preaching sa isa ka pastor, no? When you see the cross, no, wala kong kita mo, di ba na churches nga na cross? First thing nga mabutang sa inyong mind unsa man. Sometimes the cross symbolizes love. No, sometimes ang uban ilang description sa cross is the sacrifice. Sometimes kung makakita sila ng cross, ang ilang description ana is ganing sala. No, because that cross nga makita nato karon is muna siya ang reason why we are saved. That cross is the reason why we have been saved. No? Because by the grace of God, iyang gihatag ang iyang only Son para sa ato ang sala. Pinaagi sa pagpako sa cross ni Jesus Church, the condemnation has been end. Naputol o dito, joy na kumbaga namatay o dito naundang ang condemnation and the curse nga nitabo sa unang panahon. Amen? Ingon niya diya sa Romans 8:1, kato ang passage na ito karon, the main topic. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Remember, ingon niya diya, to those who are in Christ. So sa mga anak diha kang Kristo, wala na condemnation diha sa inyo. No, sa katong mga anak kang Kristo, wala na ka kanaganing, wala na ka nagpuyo sa guilt. Wala na ka nagpuyo sa punishment. Wala na ka nagpuyo sa curse. No, because God already conquered the sin and the death. Nabayaran na sa Ginoo. So, dili na ang kagawang, dili na nato angay nga kanang ganing bayaran, hapon nato ang ato ang sala. Dili na angay nga hatod karon ka na ma-feeling guilty ta sa ato mga binuhan sa past. Sometimes, naadyo sa ato there are some of us here nga naay mga ginatawag nato sa iya kanang mga hidden nga mga darkness or kanang nahimo nato sa unang panahon niya kung ato aga ni siya i-classify this kanang murag kangit-ngit kaayo or ngilad kaayo siya mga binuhatan or makonsider jud nato nga grabe jud to nga gibuhat nato nga murag dili siya ka angay-angay nga pasayloon sa Ginoo. You know what, church, that feeling is a condemnation. Kana ang feeling is gikan na sa yawa, nga ipapil sa imuha that you are condemned. Ibalik-balik yun na isita ng skill sa imuha mind that you are not worthy nga mag-atubang sa Ginoo kay gihimo ni mo siya. You are not worthy nga mag-atubang sa Ginoo because your heart is not pure. You are not worthy nga mag-atubang sa Ginoo kay naghimo ka og sala nga impurity. Remember, ang gingon ni Lord sa Romans 8:1.
There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. No? Gikuha na sa Ginoo, gibayaran na sa Ginoo. So every time that Satan will speak or mag-strike sa ato ang mind, na rebuke it. Because wala na tayo, kumbaga, dili na siya, kumbaga, wala na power or Satan has no kanaganing way nga pag-aisal na sa ato ang mind. Because we are victorious right now. Amen? So, maumangkod na siya ang ginagamit ni Satan every time na kanaganing murag ka na makikita si Satan or stress di siya. Ako kita yung dumanan yung kalapit. Kaya stress, of course, mahadlok ni siya o naan na dyan ang feeling guilty ani sa iyang life. And kung naan na niya siya ng mga karakter, bation niya, mawala na niya siya sa presensya sa Ginoo. So, always put in mind, church, that God has already paid no kung usa man ang sala ang gibuhat nato sa past. We are not condemned anymore. Amen? The only place where you find no condemnation is in Christ Jesus. Amen? So Jesus came and He was condemned for our sins at the cross when He hung on the cross. God took all our sins of our entire lives. So God places condemnation with conviction. Amen? Unsa man pud kay conviction? Kung ang condemnation is the enemy's voice, ang kini conviction is the Holy Spirit voice. So dito na ta sa katuang passage na katong there is no condemnation and we are now living in the Spirit of God. Kay wala naman ang condemnation sa atua, it means na ana jud ang conviction sa atua. The Holy Spirit's voice. Kung mauni siya ang kanang kanunay nga naghatag sa tuwa o kanagaling rebuke every time we go kanang we das kanagaling wrong every time nga naatay mga binuhat na mali. Dili na condemnation ang atong madunggan, but the conviction of the Holy Spirit. The difference of conviction and the condemnation, church, because every time nga makahimo kag sala, ang condemnation nga gikan kay Satan is na anak tan-awa naghimo kag sala, so wala gyud kay angay mo ato simbahan oy kay kanimo binuhatan, sulod-sulod ka sa simbahan niya ang imong binuhat kanunay ra man na mahay pagpasaylo karong makabuhaton gyapon ani mo kay angay manimba oy. So that is the condemnation of the enemy. No, mauna siya ang enemy's voice na kanunay ipa-feeling guilty ka ganing niya. Kaning he will put you to shame. Para ikaw mismo nga ay bitaw no kanang grabe naman ako kakanang kwan po nung mga tuga ko sa Ginoo nga ang ako ang sala kanaganing nagsapaw-sapaw na. No, the feeling shame. No, the fear. Muna ang mag-separate sa Ginoo sa tuwa. And that is the condemnation. But church, right now is we have the conviction. The difference of the conviction is every time we kanaganing himot nagmaliis na adun ang word sa Ginoo, the voice of the Holy Spirit that will remind us, do not do that. And if we do that, ask forgiveness to the Lord. So, mauna siya ang grace and mercy sa Ginoo nga kanunay jud no na nag-aabound sa atua. No, church, we are so blessed right now nga nabuhi ka sa panahon karon. Wala kang nabuhi sa unang panahon. Kaya kung nabuhi ka sa unang panahon, automatic, no? Na-judge na ta and na-condemn ta and wala ta kaya nakadawat og salvation. And sa unang panahon, I remember ko isa sa mga preacher no nga isa sa way nga para ma-forgive ang sala sa isa ka tawo is kailangan pa niya maghalad o putli nga animals. No, kanang karnero, lamb, ox, asa man ta mangitaan ang panahon karon kung kana gyapon ang require sa Ginoo nga wala na may lamb sa Pilipinas, wala may ox diri sa Pilipinas. No, so ibig sabihin mo are not worthy nga mo atubang sa Ginoo kay wala man ta naghalad. No, but tungod sa grasya sa Ginoo, ang katong law sa una, gi-break na ni Lord, and now, naana ta sa, we are saved by grace. So, every time na naadun ang kanagani, makabuhat o dili maayo, the conviction of the Holy Spirit is telling us, ask for forgiveness, ask for repentance. Because conviction is allowing a gentle nudge to turn from sin, leading to confession, healing, and peace. The difference of these two is a conviction, church, is na ay peace. And the condemnation is naaang stress, naaang fear. So glory to God, church, na asa tuwa karong panahon, naadjud ang conviction sa Holy Spirit. So right now, kung ginakonvicta sa Holy Spirit, halimbawa,
Kung nakakato ang panagtapok, hindi man dyan naman kaya sa mga panagtapok na yung mga marites, na yung mga isbutan. Of course, usama na pagliyok sa Holy Spirit gira. Dili na ang condemnation na in Satan's side is kana, suyahan na ninyo kay kana siya nakauban ninyo, dito na siya maayo eh. Ngayon ang isbutin niya, dapat dili na dyan na ninyo kana aniguhon eh. In ana, but in the side of conviction, naadjud ang kanaganing the spiritual voice of the Holy Spirit that telling us, know that we have to be gentle, we have to be loving, we have to be kind, no? And we have to be forgiving. Kung unsa man lang ato ang kinagisbutan or kinsa man lang. It is hard, of course. We are not perfect, no? It is hard. Pero naadjud mo lang, we are now living no, the year Paraclet, nga naadjud ang guidance sa Holy Spirit. No, we are blessed church kung naa ang mga rebuke sa Holy Spirit. Kaya kung naa ang rebuke sa Holy Spirit, pasabot, na ang presensya sa Holy Spirit niya kanimo. No, kay dili mo reside ang Holy Spirit sa isang believer kung dili makita sa iya mismo ang presence sa Ginoo. The Holy Spirit will not reside in us kung ang ato ang mismong spirito is napuno o mga dili maayo nga butang. No, how can the Holy Spirit reside in us kung ang iyang puy-an is hugaw? So we have to purify our spirit, we have to purify our soul. So, in able to do that, kailangan na-adjud ang confession sa ato ang mga sala. Every day, from time to time. Kaya dili man na mahimo nga perfect, na isang adlaw mo nga murag dili ta kasala. So, from time to time, the Holy Spirit is reminding us, you have to confess kung usa man lang mga binuhat imo nga dili maayo. Diha sa verse 2, gingon niya, and because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you. No? Has freed you from the power of sin that leads to death. Amen. So this means believers are no longer under the sin domination, under the guilt, under the condemnation, and enabling them to live a new life. The new life through the Holy Spirit is a supernatural transformation where the Spirit is generated into a person. So since we are claiming right now that we are in new creation, so dapat makita dun sa tuwa ang transformation. And that transformation, church, is happening ka ng glory from glory. No, dili siya mo na in one day instant, hindi mo kang huli. No, one day instant, hindi mo kang righteous. But ang atong transformation is from glory to glory nga na-adjust ang pag-uban no, sa balaang espiritu sa tuwa. In verse 3, gingon dira, the law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent His own Son in the body, like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving His Son as a sacrifice. Amen? So the problem is ang katung-atuang sinful nature. But the solution is God sent His Son para sa tuwang sala. No? Kung ang problema sa una is ang katong law, hindi man dyan kaya makorek no, ang tao, so God sent His Son. Jesus is the only way to our salvation. And that salvation is naana kanato karon sa matag usa sa tuwa. And that salvation is kalakip ana no ang ato ang victory. So church, we will not allow the enemy to instill sa ato ang mind nga makakause of stress or fear. No, always pag magabati mo stress, pag makabati mo fear, rebuke it in the name of Jesus. Nga wala jud na siya gahom sa imong kinabuhi. And remind Satan, do you not know Satan nga gibayra na sa Ginoo ngadto sa cross sa Calvary? Also remind Satan tungod ang ibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay si Satan nag-remind man po sa imo sa imong mga past. So also, ibalik po sa iya nga ibayaran naman na sa ako ang amahan. I am now in new creation. I am now a child of God. O kung naamang ko'y mga mali na pinuhat, I already confessed it to the Lord. So you have no right to condemn me. You have no right na maghatag o kahadlok diha kanako. No, so you have to fight back against your enemy. You have to fight back sa kumusa man ng mga ginaingon ni Satan sa ato. Mo ng church, importante kayo ang
prayer. Because prayer will build our confidence, prayer will build ato ang faith diha sa Ginoo. No, 5 minutes nga mag-ampo, dako na siya nga impact. How much more kung makatuon og ampo og 10 minutes, 30 minutes. Kaya kung i-try niyo mag-ampo no matagusan sa membro sa inyong pamilya, kulangon ba ang 10 minutes? No, try to pray. Isa-isa mo nimo ang membro sa inyong pamilya. Kulangon ang 10 minutes. No, mas more kung i-ampo nimo tanan, even ang imong kinabuhi, the plan sa Ginoo sa imong tanan. Makaabot sa kang pila ka oras, mo na-amaze ko nung katong diri sa NFGC. Mo na ang first nako nga na-learn diri sa NFGC nga grateful kaayo ko nga na-exercise ako ang prayer. Because sa una no, mag-ampo jud ko, promise, ang kanang 5 minutes taas na kay nasa kuha. No, the 5 minutes prayer kay murag mawad-an ako og topic or istorya. No, kay murag mablangko na ko sa pamanang niampo. No, but praise God do diri sa NFGC. We are trained no og sana siya gina-expose ta, gina-equip ta in praying. No, and dira na ma-exercise through prayer ang unsa ang gahom sa Ginoo. Amen? In verse 4, gingon nila, He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. And 5, those who are dominated by the sinful nature will think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit will think about things that pleases the Spirit. In 6, so letting your sinful nature control your minds leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to the life and peace. No, always remember, there are 2 sets na naasa sa una. Number 1 is the fleshly mindset in the spiritual mindset. Kung ang atong fleshly mindset, setting the mind on fleshly desires leads to death, spiritual separation diha sa Ginoo. So, gitagaan ta sa Ginoo freedom of course, asa man ka. No, kung imuha, muna kung imong mindset is dito sa mga butang nga dili maayo, it will lead you to death. But if you obey or you will do kanaganing sa mga sugo, a spirit that leads to life, peace nga naka-align diha sa Ginoo, then you will find and you will receive your reward pag-abot sa panahon. So church, we have to kanaganing assess our life right now. We have to assess our spiritual life. Unsa man ang mas ginatagaan nato mostly o believe. Ang kini ato ang kanigit ba fleshly nga mindset nato or ang ato ang spiritual mindset. Remember na ang fleshly nga mindset, church, is dominated by Satan. But the spiritual mindset is dominated by the Holy Spirit na gikan diha sa Ginoo. So makabalo man ta ma-assess man ato kung ang ato ang mga decision sa kinabuhi, ang ato ang mga ginuhat is aligned ba na sa Ginoo or dili. So gitagaan ta sa Ginoo wisdom and knowledge on how to assess everything sa ato ang life. No, it is for us kung asa tamo barog. It is for us kung usa ang imuhang pagasundon. No, kaya ang Ginoo naghatag og freedom sa matag usa sa tuwa. No, in that freedom maghihatag ni Lord sa tuwa, naa na siya kalakip na consequences. Unsa man ang imong desisyonan sa imuhang kinabuhi. Ang dirigingon ko sa 7 and last, the last part, for the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's law, and it will never will. 8. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. If we are still doing things nga dili makapahimaya diha sa Ginoo, wala jud or dili jud makuban ang grasya sa Ginoo sa tuwa. So, dili na ta mag-wonder sa ato ang kinabuhi. Kung ano man nga, Lord, gusto ko sana akong pagpalingkamot, Lord. Uy, gusto ko sa dyan akong mapagtrabaho, Lord. Ano ka nang naadod kanunay ang kalisod sa akong kinabuhi. It's because maybe naapa ka ng ugat diha sa imong kinabuhi na wala pa nimo gisurrender sa Ginoo. Because ang ugat sa imong problema is toward naapa ang condemnation. So, kung naapa ang condemnation sa imong life, church, you have to surrender it to the Lord. You have to break it. You have to cancel it.
No, kay dili makakanable mag-grow kung naa pa ng condemnation diha sa imuhang life. So you alone, you have to work for it. No, kailangan ka makit, kailangan fight back, kailangan nimo barugan, kailangan nimo buhaton kuno saang tama. Our life is, especially right now, no, kanang daghan kayo o kanang mga pangitabo sa kalibutan nga that is not under our control. That only God can control it. Because remember, we are limitless. Only God is unlimited. Nung makita nato dira nga na ay mga butang joy nga dili nato kayang pagabuhaton, that only God can do. Even sa atong life karon, there are areas sa atong life nga dili nato siya kaya i-surrender. But with the help of the Holy Spirit, we can able to surrender it diha sa Ginoo. No, so church right now, kung unsa man na kanagaling mga tinaguan nung mga sala pa, unsa man ang mga mag-ingest dira naga-hide, gina-hide pa nato diha sa atubangan sa Ginoo. It's time to surrender it diha sa Ginoo. No, because it is time to kanagaling to confess so that na ang forgiveness sa ato ang sala. Amen? Amen. So kung ginahangyoan tanan to please all stand. So today, church, no, I ask everyone to have a silent prayer diha sa Ginoo. Speak to the Lord, speak to the Holy Spirit, talk to Him, and confess everything diha sa iya. So that the glory of the Lord will shine upon you. So that the grace of the Lord can dominate into your life right now. Let us pray. Heavenly Father, Lord God, thank you, Lord God, for this wonderful work you have. Tumutihata ka naman, Father God. Lord, help us, Lord God, to move forward, Lord God. Help us, Father God. Kundi, Lord God, madawat na mo Ginoo. Pupusan ka, Father God. Madawat na mo ang transformation na ikan dihakan mo, Lord God. Lord, we cannot hide your kadihakan mo even sa mga sala kabinuhan namin in the past. Hilit kini namo matago dihakan mo, Father God. But Lord, we are tired, Father God, of hiding it, Lord God. We are tired, Father God, of lying dihakan mo, Ginoo. We are tired, Father God, na kung di mo mag-disobey diha sa iyo, Father God. Lord, this morning, we pray, Father, ikaw kanunay magahatan ka ng Lord God. Huwag ka ng courage, Ginoo, to confess everything diha kanino. Lord, help us, Ginoo, nga makabaro. Help us, Father, O God, to start, O God, a new life, a new beginning, Father, O God, with you. Help us, Father, O God, kanunay na mag-remind ka mo that every time na naa, Ginoo, ang mga pag-strike ni Satan, nga na ang deception, nga na ang lies sa enemy. Help us, Father, O God, to fight back, Lord God. Help us, Father, O God, to stand still, Lord God, in the midst, Ginoo, sa mga problems. In the midst, Lord God, sa mga sufferings, in the midst sa mga persecutions, Father God. Because sometimes, Ginoo, kabalungi nga, ang among binuhat is mali, but still we are doing it. Lord, help us, Father, O God, to resist the devil, Father, O God. Help us, Father, O God, not to fall into temptation, Father God. And Lord, this morning, Ginoo, amo ginasurrender ang tanan diha kanimo, Diyos. Lord, we pray, Father, O God, that you will remove everything that hinders us to grow. That you will remove everything, Lord God, that hinders us, Father, O God, to grow spiritually, Lord God, to grow, Lord God, emotionally, Lord God, mentally, Father, O God, even, Father, O God, to grow, Lord God, in the blessings, Father, O God, yung iandang ka namo. Lord, kung naaman, ikawat si Satan ka namo. Lord, we pray, Father, O God, na kanak ng mga butang na ikuha ni Satan ka namo, Lord God, amo anang makuha balik niya siya, Father, O God, in the name of Jesus. Lord, we speak life, Father, O God. Lord, we speak kindness, Father, O God. Lord, you know what's inside in our heart.
You know the pain, Lord God, na among ginagihan right now. We know, Father God, the sufferings na among ginagihan right now. Because sometimes, Ginoo, dili ka na makita sa mga higsuunan, dili ka na makita, Lord God, sa mga brothers and sisters. But Lord, you can see us right now, Father God. Kung usa man ang nag-struggle ka na, Lord God, usa man ang mga pain, Father God. And Lord, right now, ang ko na ginasurrender diha kanimo, Father God. Help us, Father God. And remind us, Lord God, that we are fighting from victory, Lord God. Because we are being healed already, Lord God. Because, Lord, we have already, Father God, paid, Lord God, that we have been saved, Father God. Na Lord, imo nang nabayran tanan dito ka mga sala, Lord God. Imo nang gibayran tanan, Lord God, ka mga kaulaw, tanang shame, Father God, tanang guilt, Lord God, the fear, Lord God. Imo na kana, Lord God, itanggal ka ni Lord God, kauban diha sa cross sa Calvary, Father God. We thank you, Father God, that right now, Ginoo, we are in a new creation, Lord God. And we pray, Ginoo, nga mag-manifest ka na mo ang kanang new creation, nga naa ka na mo kay mo gihatag, Father God. Lord, we pray, Father God, that we can able, Lord God, to do it until sa maabot ka. Help us, Father God. And Lord, this morning, Ginoo, I believe, Lord God, that your sons and daughters right now, Lord God, na ay mga ginaampot niya. Lord, we pray, Lord God, that you will hear our prayers, Father God. Hear our prayers, Jesus. And Lord, we pray, Ginoo, that right now, Father God, na naano, Ginoo, ang forgiveness, Lord God, sa mga sala, Ginoo, ang i-confess diha kanimo. Lord, forgive us, Lord God, for doing, Lord God, nothing para mag-grow lang ni. Forgive us, Father God, for not even growing, Lord God, spiritually. Lord, right now, Father, we just want to thank you, Lord God, for the love. We thank you for the grace. We thank you for the faithfulness. We thank you, Lord God, for our salvation. Mo gihatag ka namin. Lord, right now, Father God, ang inakutan ng iyong saan ka namin, Lord God, that there is no longer condemnation, Lord God, to those who have believed in you. We are not condemned anymore. And we pray, Father God, nga ang kanang victory, ang kanang conviction, Lord God, nga anaa ka namo nga nagauban ka nunay, magpabilin ka namo, Father God. We thank you, Lord God, Holy Spirit, for always abiding in us. We thank you for not leaving us and not forsaking us. O kinita ng Diyos ang mga pag-ampugya sa mga gubangan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ating pataas at mga tayo sa offering. And let us pray, Lord, Heavenly Father, Lord God, thank you, Lord, another day, another week na yung ihatag sa mga, Lord God. Lord, namin ka mga nagpataas sa mga tayo sa offering para sa pagpasalamat, Lord God, sa tibok week, Lord God, na kamayon mo sa mga, Lord God. Sa talang blessings, Lord, na yung ihatag sa mga kitang believe, Lord God. Lord, I pray, Lord, na ikaw, Lord, mag-bless sa mga employees, Lord God, sa mga students, Lord God, sa mga farmers, Lord God. And Lord, I pray na ikaw magabalik ang yung sickly days mo habang. In Jesus' name I pray, Amen. Bago kita mag-end ng service, may we call Angeline Orta and Brother Lance Jarmin. Ako mo ginahayo diri sa tubangan.
to welcome you in the NFGC Church. So, you are very much welcome, no, din sa atuang simbahan. So, let us extend our hands diya sila, para silang pag-aapuan. Lord, we thank you, Father, O God, sa mga kaisunan, Ginoo, nga na-delivered God, nga nakik-fellowship ka na mo, Father God. Lord, we pray, Father God, that you will continue to bless their lives, Father, O God. We pray, Ginoo, nga mga pulo, Ginoo, ila nalugad karong buntaga, Lord God, it will penetrate in their heart and mind, Ginoo, and Lord, it will bear fruit, Father God. We pray, Ginoo, ikaw, Ginoo, magakanunay, mag-uban diya sila, Father, O God, to protect them and guide them, Lord God. Lord, we pray, Ginoo, na sila, Lord God, magabalik din, Father, O God, that it was not the last, Lord God, sa ilang pag-attend sa service, but Lord, it is just, Lord God, the beginning, Lord God, sila pag-fellowship ka na mo, Ginoo, Jesus, we thank you, Lord God, for the spirit and soul, Father, O God, na kanunay, Lord God, na nag-aabay diha kanimo, O Diyos. Lord, we pray, Lord God, blessing upon blessing, favor upon favor, Lord God, diha silang kinabuhi, Lord God, and we pray, Father, O God, ikaw kanunay, Father, O God, mag-protect sila, Lord God, and we thank you, Lord God, na kanunay, Ginoo, sila is mabati nila ang gugma, Lord God, hindi mo, Lord God, ang procession, hindi mo, Lord God, through this church, Father, O God, ang kinitanan, O Diyos, ang ginabalik diha kanimo, duwag himay, in Jesus' name we pray, Amen. So, welcome sa Hindi na po balik sa inyong iparanan. Amen. So, before we end our service today, let us sing the song, Duwag Himaya. Lord, we pray ko magapadayon din mo, magpaprotect, ko magag-guide, and ang words ay sa sunod ng mga adlaw, mga pagkakubang ng Father God. Lord, we continue to pray, Father God, ikaw din mo, magag-guide, and ang word God, even our decisions, Father God, the relationships, Father God, the businesses, Father God, ang anak o Diyos, ang mga gina-surrender, nihakan mo.
Lord, we pray, Father, O God, nga sa mga adlaw, Ginoo, nga mga pagkubangan, Ginoo, sa mga trials, Lord, ikaw, O Diyos, ang matahatag ka na mo, o courage, Father, O God, in faith, Father, O God, that we can able, Father, O God, to defeat, Father, our enemy, Ginoo. We thank you for the victory, Ginoo, imong gihatag ka na mo. Lord, we declare Nahum 1:7 in our life, Lord God, that you are our rescuer, that you are our refuge in times of trouble. That, Lord, you will save, Lord God, those who believe in you. Lord, we thank you, Lord God, na karong utaga, Ginoo, magagawas kami diri ang simbahan na, Ginoo, nga puno sa bunga, Lord God, puno sa grasya, Father, O God, ug puno, Lord God, sa mga panalangin, O Diyos, na ihatag ka na mo. And Lord, we declare, Lord God, walay gahong ang yawa, Lord God, to hinder every blessings that is due to us, Father, O God. And now, may the Lord God bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And the people of God will say, Amen. Maayong buntag sa ato ang tanan. So, ang mga youth, magpabilin ha kay naatay Bible study. So, again, happy Sunday, everyone.